3 dekada. Ako ang naglaban ng 3 dekada. Sa mundo, sa wakas ay sa akin na. Sa wakas, nakabalik ka na. Ikaw ang gumawa nito. Hindi. Nang dumating na. Sino ito? Ipinapasa ang aking utos. Kawili-wili. Shenzhen. Walang silbi. Nangutang ng pera ko. Ginastos ang pera ko. Ngayon, wala nang ibabalik. May mukha pang tumayo dito. Sa susunod, hindi na kailangang personal na pumunta. Walang katulad sa buong mundo sa loob ng 30 taon. Ngayon, nasaan ka na? Sino ka? Hinahanap mo kanino? Kilala mo ako. Bumalik na. Kanino ang bahay na ito? Sa iyo ito. Tumayo ka. Ano ito? Telepono. Gamit nito. Komunikasyon. Pagsusuri ng impormasyon. Lahat ay posible. Mas maganda kaysa token. Isipin. Shenzhen. Kailan mo babayaran ang pera mo? Magpatuloy. Kung hindi mo pa rin babayaran, papatawag ako ng tao para hanapin ka. Susunod. Halos pareho. May utang ako sa kanila. Utang ni Shenzhen. Anong pagkakaiba? Walang pagkakaiba. Kayo pa rin. Gusto kong uminom nito. Gaano ka nakatagal kilala ako? Magsalita ka ng malinaw. Ang aking lolo ay dati ng kasama ninyo. May iniwan siyang mensahe. Babalik kayo. Hintayin natin kayo dito. Ang aking ama ay naghintay ng isang buhay. Hindi ako nakapaghintay. Akala ko rin hindi ako makakahintay. Kayo? Talagang bumalik kayo? Nandyan pa ba ang akin? Akin iyon. Alagaan ang lugar na ito. Sabihin. Alam ko kung sino ka. Ang tunay mong pagkatao. Nakakatuwa. May isang pagkakataon ka. Para malinaw na sabihin. Mabuhay, mabuhay. Mundo. Shenzhen. Alam mo kung bakit kita tinawag ngayon? Para dito. Hindi ko alam. Ito ay negosyo na iniwan ng tatay mo. Kasunduan sa paglilipat. Pagpirma mo tapos na. Maaga pumanaw ang tatay mo. Iniwan ang gulo. Hindi ka kakayanin. Hindi ka kakayanin. Ay benta mo sa pamilya para sa ikabubuti ng lahat. Magkano ang halaga nitong ari-arian? 2 milyon. Presyo sa merkado. Presyo sa merkado. Hindi ito ang dapat mong ikonsidera. Si Chang, magkano ang presyo sa merkado? Magkano ang presyo sa merkado? Kaya't ito ay pananaw ng mga langgam. Shenzhen. Huwag kang magbigay ng mukha at walang hiya. Si Chang siye. Si Chang, huwag pipirma sa pirmahan. Sa pirmahan. Si Chang. Hindi pa ako nagsimula. May isang taong nagmamadali. Shenzhen. Hindi ka dapat bumalik. Sino ka? Chen Feng. Iyong tiyuhin.
Hindi ka bagay dito. Hindi mo kaya mag-isa. Na-remind mo ako. Ito ay mungkahi. Nakatanggap ako ng mungkahi. Mahaba, mahaba. 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 Huwag lagdaan ang lagdaan. Sitwasyon sa pamilya. Wala akong pera. Babalik pa sila. Hayaan mo silang dumating. Nakita mo na ba si Chen Feng? Mag-ingat ka kapag nakita mo siya. Medyo interesante si Chen Feng na ito. Mabilis na bayaran mo. Walang kwenta, bayaran mo na. Pakiusap ko sa'yo. Magbigay ka ng ilang araw pa. Paghahabol sa utang. Bakit hindi ka pa nagbabayad? Sawa ka na ba? Sawa ka na ba? Ibalik mo sa kanya ang salamin. Anong pakialam mo? Umalis? Salamat. Naharangan mo ang daan ko. Siya. Nakita mo na ba ang likod niya? Nakilala mo na ba ang isang tao? Nakilala ko. Paano mo siya nakilala? Nakita ko na. Hindi masabi ng klaro. Ginoong Lu. Kung gagawin mo iyan, wala nang kwenta, di ba? Tapos na. Kilala. Hindi kilala. Umalis ka. Hindi kita pinilit na tumulong. Alam ko. Anong sinasabi mo? Alam ko. Kaya kong mag-isa. Kaya. Bakit ka pa rin? Dadaan. Dumaan ka rin kahapon. Inaalagaan mo ako. Dahil may utang ka sa isang tao. Hindi dahil sa akin. Ano ito? Hotpot. Para sa pagluluto ng karne. Tapos na ba ang proseso? Halos tapos na. Maanghang. Gusto mo bang palitan ng malinaw na sabaw? Hindi na kailangan. Anong ginagawa mo? May butika ba malapit dito? Butika. Sa kanto ay, bibili. Ng Yan Huzay. Beishaw. Zaigan Kao. Bibili ayon sa sukat na sinabi ko. Ihalo sa mainit na tubig at inumin. Pagkalipas ng kalahating oras, bababa ang sakit. O gusto mo pa ring hintayin ang ambulansya. Paano mo malalaman ang sintomas ng pulse? Ang acute spasms ay hindi malubhang sakit. Pwede po bang itanong, kayo po ba ang nagrekomenda ng paggamit ng Yanhuyo at Baishaw? Yung reseta na iyon ay ang kombinasyon ng lihim na reseta ng palasyo. May problema ba? Gusto kitang makilala. Ang mundong ito, mas maliit kaysa sa akala ko. May nagpadala ng mensahe ang kabilang panig. Sagot mo na lang po, parang sumusulat ng liham. Natanggap ko na, alam ko na. Sige, gamitin mo muna. Ano ang ikinakatawan niya? Customer.
Malamig na customer. Dumaan. Kumpanya. Limitado. Wow! Sino ang mga taong nakasalamuhan niya kamakailan? Walang tiyak. Tanging ang matandang tagapamahala lang. At isang babae. 2 beses silang nagkita. Kasunduan sa kooperasyon. Pangalan kasunduan sa kooperasyon. Lu Wei. Naglilingkod bilang tagapayo sa pamumuhunan. Nagtatrabaho ng mag-isa. Malinis ang background. Malinis ang background kasunduan sa kooperasyon. Siya sa atin siya. Boss Lu, tinawag mo ako. Shenzhen. Noong nakaraan, hindi ka pumirma. Masyado nang mapagpatawad ang pamilya. Ngayon, tinipon ko ang lahat. Para talagang, masolusyonan ang bagay na ito. Yung lupa na iniwan ng iyong ama. Tinatayang halaga sa merkado ay 300 milyon. Magbibigay kami ng 25 milyon. Iyan na ang aming pag-unawa. Ang 300 milyon ay noong nakaraang taon na pagtataya. Anong ibig sabihin yan? Yung kalsada sa tabi. Noong simula ng taon ay naaprubahan na. Ang plano para sa pagbabago. Pagbabago sa daan. Ang halaga ng lupa na iyon ay hindi bababa sa doble. Saan mo nalaman? Ang plano ng pagbabago ng ruta ay pampublikong dokumento. Makikita sa kagawaran ng urbanismo. Akin ang mga bagay na ito. Hindi pa kailangang ibenta. Hintayin munang matapos ang pagkukumpuni ng kalsada. Pag-usapan ulit. Sundin na lang ang sinabi ni Chen Chan tungkol dito. Hintayin muna, pag-usapan ulit. Kawili-wili. Bakit siya tumutulong sa akin? Kain. May bola dito. Iyan ay kategorya ng sports. Hindi pagkain. Alam ko. Ito ang gusto ko. Kumusta? Dumating na ang bola. Mas magaang kaysa sa inaakala ko. Isa pa nga. Ano ang gusto mong kainin 000? Ano ang gusto mong kainin? Bilog, malambot at pwedeng kainin. Chen. Chen. Mga bagay noong panahong iyon. Chen. Chen, nahanap na kita. Chen. Kilala mo ba ito? Sabi ng mga ninuno. Ang ganitong disenyo. May mga tao sa bayan na nangungulekta. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko rin alam kung bakit. Dapat kang mag-ingat sa pagsisiyasat. Chen. May nag-ipon ng mga gamit ko. Bakit? Miss Lu. Ang kondisyong ito ay napakabuti na. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo kayang tapusin ang proyektong ito. Ang aking tagapayo. Ang Artikulo 7 ay one way. Kung kayo ang lalabag, ang limitasyon sa bayad ay 5% ng halaga ng kontrata. Ay 5% ng halaga ng kontrata. Walang limitasyon kung ang panig ng China ang lalabag. Nakasaad ang oras ng paghahatid na. Walang tinukoy na mga pista opisyal. Paano ito kakalkulahin? Ito ay isang malabong termino. Kapag nagkaroon ng alitan, pabor ito sa inyo. At mayroon pang Artikulo 15. Ginoo. Saan kayo nagmula na abogado? Hindi po kayo abogado. Muling binuo. Itong tatlo. Tatlo. Paano ka nakarating dito? Dumaan lang. Noong nakaraan, dumaan din ako.
Madalas kong daanan itong daan. Ngayon, tinulungan mo ako. May problema ang kontrata. Kaya kong makita yun mismo. Bakit hindi mo sinabi? Naghihintay ako na sila muna magsalita. Pinoprotektahan mo ba ako? Bakit tuwing nakikita kita, nakakaramdam ako ng kaba? Mag-usap na kayo, matagal na silang naghihintay. Nung huli mong tinanong ako, kilala mo ba yung mga taong yun? Esan? Kilala ko. Sa parte ng tatay ko yun. May gagawin ako. Ikaw. Mas mabuting huwag kang masyadong malapit. Alam niya ang panganib. Sabi niya, huwag lumapit. Makikinig ba ako? Mag-post sa social media. Ipinapahayag lang nito ang nais mong sabihin. Ipinapadala ito sa lahat na nakakakilala sa iyo. May gusto akong sabihin. Anong sasabihin? Ayos. Marami. Marami ang nagpapakita ng kanilang sarili, marami ang nangingibabaw. Marami ang sumusunod, bansa. Wow! Maraming mga opisyal. Mas maganda ang sinusulat ko kaysa dito. Mas maganda ang isinulat ko kaysa sa Sun Tzu's Art of War. Pasensya na po sa abala noong nakaraang pagkakataon, Ginoo. Ang apelyido ko ay Fang. Ako ay nagsasaliksik tungkol sa sinaunang medisina. Ang inyong mga reseta, matagal ko nang pinag-aralan. May ilang mga tanong na nais kong itanong ng personal. Nasaan ka? Kung okay lang sa'yo, pwede kong sabihin ang address. Sino ka ba ang sikat sa internet? Yung tao ba na iyon sa araw-araw? Sino ba ang tinatawag na sikat sa internet? Nag-post. Ito ka, ikaw ito, ako ito, mag-ina tayo. Kailan ako naging larawan? Pwede ba tayong mag-picture? Hindi pwede. Tingnan mo ito. Sino ito? Hindi mo siya kilala. Noong nakaraang beses sa baba, yung taong nakita ko, sabi mo, dumaan lang. Walang kinalaman sa akin. Talagang walang kinalaman. Ang ganda talaga ng itsura. Talagang bumalik ka na. Salamat sa pagpayag mong makita ako.
May problema ka ba? Ako, nakikinig ako. Yung reseta na ginamit niyo noong araw. Hindi sakit, yao daw, yan husuo na may baisyaw. Yan husuo na may baisyaw. Hindi dalawa, yidadon. Yan husuo na may baisyaw. Dami ng zugan kao. Ay karaniwang 2 katlo. Ito ang pagbabawas. Sa modernong medisina, kaunti lang ang gumagamit ng ganito. Sobra-sobra, nakakasira sa tiyan. Paano mo nalaman? Sinubukan ko. Nag-aral ka ng tradisyonal na medisina. Maaari na ring sabihin. Nag-aral ako ng mga bagay sa korte. May 20 taon na ang medikal na kaso. Yung kombinasyon mo, lumabas sa isang 5 piraso mula bago ang Qing Dynasty. Ngayon, tanging isang solong kopya na lang ang natira. Nasa National Library. Hindi makikita ng mga hindi empleyado. Nakita mo na ba ang pirasong iyon? Wala. Paano mo nalaman ang resiping ito? Pamana ng pamilya. Maliban sa resiping ito. Ano pa ang alam mo? Nakakita na ako ng ilang bagay. Mga sinaunang kagamitan. Mga sinaunang resipi. Mga sinaunang sining ng pakikipaglaban. Lumilitaw sila sa makabagong panahon. Walang pinagmulan. Ilan pa ang natitira sa iyo? Na mga sinaunang bagay. Ang taong ito ay nag-imbestiga ng marami. Hindi siya kaaway. Sa ngayon, hindi siya kaaway. Shenzan. May isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Sabi, sa lugar na ito ngayon, hindi nakasalalay sa lakas ang kapangyarihan. Sa mga panahong ito, nakatulong ka sa maraming tao, ngunit nakakuha rin ito ng pansin. Mula kay Ginoong Fang, at pati na rin sa angkan. Kaya, kung maaari, maging mababang profile ka. Huwag hayaang isipin ng iba na iba ka masyado. Walang anuman, hindi ako kampante sa sinabi mo. Kampante ako. Eh, parang hindi mo sinabi. Tao ba ito? Munting opinyon lang ito. Umakyat ka. Miss Lu, narinig ko na. Kamakailan lang ay may ginagawa kang proyektong pangnegosyo. Mukhang mahusay ang balita. Interesado ako sa proyektong ito. Kung kailangan ng pondo. Hindi na kailangan. Miss Lu. Gumagawa ng negosyo. Nakakapagod ang mag-isa. Hindi ako pagod. Chen Feng, nandito ang aking business card. Chen Feng. Chen Feng, Pangulo, kung sakaling magbago ang isip mo. Chen Feng, makipag-ugnayan ka lang. Ayan, Gil. Lu, may mga bagay na hindi kayang pasanin ng isang tao. Mag-isa. Chen Feng. Dumating na siya. Ano ang sinabi niya? Kilala mo siya? Chen Feng, Pangulo ng Lupon, Chen Feng. Si Chen Feng, tagapangulo, ang aking tiyuhin. Pumunta siya upang makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Tinanggihan ko. Impossible.
Impossible. Mahabang kumpanya. Ano ang ginagawa ko? Iyan ay isang patay na dulo. Alam ko. Sinusundan mo ako. Nasa likod. Bakit? Gusto ko ring malaman. Nadiskubre niya. Sino ang nakadiskubre ng anuman? Sundan mo siya. Nadiskobrehan niya. Sumunod ka sa kanya. Alaynan. Ganyan din dati. Noon, sinusundan ko ang isang tao. Ganon din. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yung proyekto ni Luwei, nakapag-withdraw na kami ng pondo mula sa kasosyo. Malaki ang kakulangan niya sa pondo ngayon. Hindi ito mapupunan sa maikling panahon. May hinahanap ba siyang tao? Wala pa. Naghahanap siya ng paraan para masolusyonan ito mag-isa. Babalik siya kay Chen-san. Paano mo natitiyak? Ang kaso ng kanyang ama. Inaral niya ito ng 5 taon. Ang pera niya. Karamihan nito ay nakatago dito. Kung mabibigo ang proyekto, lahat ng plano niya sa 5 taon ay masasayang. Wala na siyang ibang pagpipilian. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang hanapin siya. Tagapangasiwa ng proyekto, kailangan niyang hanapin siya. Gusto mo ba ng tulong kong humanap? Wala kayong ganitong resources dyan. May kakilala ka ba? Luwei ngayon, walang nakipag-ugnayan sa sinuman. Naghihintay siya. Naghihintay ng ano? Naghihintay na makapag-isip kung magsasalita ba o hindi. Hayaan siyang humingi ng tulong kay Chen-san. At saka silang dalawa ay maipit. Kailangan kita. Sabihin mo. Ang proyekto ko. May problema sa pondo. Umalis ang kasosyo. Malaki ang kakulangan. Masyadong masikip ang oras. Kailangan ko ng isang tao para tulungan akong ayusin ito. Alam kong naiintindihan mo ito. Nakaraang negosasyon. Yung 3 tuntunin. Mas mabilis kang tumingin kaysa sa abogado ko. Bakit ako? Dahil hindi ako nagtitiwala sa iba. Nagtitiwala siya sa akin. Ilang araw. Kailangan itong masolusyonan sa loob ng 3 araw. CJ, hindi ka ba magtatanong ng kondisyon? Wala nang kailangan. Sumang-ayon siya. Bakit hindi ako nagulat? Nangyari na. Bakit tuwing tumatawa ka? Parang pinapaalala mo sa akin. Anong utang ko sa'yo?
Shigo Shigo Limited. Anong gusto mong inumin? Gatas ng kabayo. Ano? Gatas ng kabayo. Hindi ko makakainom yan. Walang ganito sa convenience store. Walang anuman. Sige na lang. Anong nangyari? May isang bagay. Hindi ko pa naipapakita sa'yo. Sino ito? Iniwan ito ng lolo ko. Sabi niya ito ang pinakamagandang nakita niya. Ang taong pinakakatulad ng babaeng nasa tabi mo. Sabi ng lolo ko, bago siya umalis. Sinabi niyang iparating sa'yo ang isang bagay. Sabi niya, naghintay siya. Nakita na niya. Tatlong taon na. Awit ng hamog. Ano ang dapat kong gawin? Narinig ko na. Ano ang pangalan niya dati? Awit ng hamog. Loshiway Group Limited. Ano po ang hinahanap ninyo? Si Luwei. May ginagawa siya ngayon. Sino po kayo? Tagapayo. Sabi ni Gisby, Lu, pumasok ka na. Paborito kong lalaki. May ginagawa. Tingnan mo nga. Ano ang tinitingnan mo sa akin? Wala namang anuman. Gaano katagal ka dito? Umupo ka ng gusto mo. Hindi maganda ang estado mo ngayon. Anong nangyari kahapon? May nahanap akong ilang bagay. Mabuti at nahanap mo. Tara, magdaos tayo ng maikling pulong. Maghintay ka muna sa akin. Sino ang gumawa nitong mekanismo na ito? Shuangje. Hindi ko alam kung paano kalalapitan. Tingnan mo nga. Niyak ako ba? Hindi. Kung ganoon, walang problema. Medyo napaiyak ka. Maganda rin ito para sa'yo. Mga resources ng angkan. Magkano? Pangalan lang. Gaano kalaki ang kailangan kong pera? Shenzhen. Hindi ito usapin ng pera. Ito ay... Huwag na nating pag-usapan pa. Yung nakaraang proyekto sa negosyo. Natapos na. Ginoong Lu. Hindi basta-basta. Alam niya si Luwei. Hindi tulad ng palengke noon.
Gusto mo ba ng isang piraso, binata? Ang tamis nito. Tikman mo. Mas masarap pa kaysa sa palasyo. Ang mundong ito ay medyo interesante. Binibining Lu ang mga tuntunin sa kontratang ito. Ay napag-usapan na namin. Pinakamataas na sinseridad. Ang laki ninyo na makakuha ng pagkakataong ito sa pakikipagtulungan. Sinasabi ko na ito ay dahil sa ikatlong pahina, hindi dapat ilahad ng partido ge. Sa anumang anyo, sa ikatlong partido, walang pantay na mga tuntunin dito. Maaari ninyong dalhin ang impormasyon sa pakikipagtulungan at gamitin ito. Hindi maaaring sabihin ang panig ng China. Pahina 7. Ang ikot ng pagbabayad ay quarterly. Ngunit sa pahina 9, ang panahon ng pagkakaayos ay binibilang taon-taon. Dalawang salungatan. Alin ang gagamitin sa pagtatalo? At mayroon pang 11. Nakasulat ang multa. Ngunit ang kondisyon para simulan ay ayon sa pagtukoy ng Partido G. Sino ang Partido G? Kayo. Muling isusulat. Ang tatlong ito ay pantay. Alam mo kung kanino tayo. Alam ko, kaya ang sinasabi ko ay muling isulat. Hindi pinalitan ang tao para makipag-usap. Mahahalaga ang oras ninyo. Hindi rin marami ang oras namin. Bigyan namin kayo ng 3 araw. Ako. Nagkamali lang ako. Siya na ang nagsabi niyan. Nagkamali lang ako. Lu Wei. Ang normal na tao ay hindi magkakamali at magiging ako. Marami siyang nabasang libro. Naniniwala ka ba? Negosyo ng real estate. Wala akong kinalaman dito. Negosyo ng real estate. Nagsimula na ang mga tao sa comment section tungkol sa negosyo ng real estate. Negosyo ng real estate online. Tapos na ang trabaho. Araw. May sumunod sa akin ngayon. Nalaman ko na. Huwag na silang pansinin. Ikaw. Hayaan mong makita nila. Nagsimula na. Pampublikong. Tindahan ng mga aklat. Ano ang tinitingnan mo? Ito ay modernong publikasyon. Ang nilalaman ay tungkol sa sinaunang panahon. Tara na. 36 na estratehiya. Nandyan ka ba palagi? Kamakailan lang ay. Bakit? May sumusubaybay sa akin. Yung sumusubaybay sa akin. Maaaring sumusubaybay din sa'yo. Kaya nandito ka. Dahil dito. Hindi dahil dito. Magstay ka na lang dito. Anong uri ng kung fu ito? Chai Chai. Kontrolin ang bilis sa pamamagitan ng pagiging mabagal. Kailangan talaga na mabagal. Halos ganoon na. Ang mga tao sa mundong ito. Mas malaki pa kaysa sa akala ko. Kailangan mong maging maunawain. Walang anuman. Ayan, Gil. Lu, may mga bagay na hindi mo kayang pasanin mag-isa. Binigyan ka ng huling pagkakataon ng aming boss. Nagsanay ka na.
Maaari itong ituring na pamana ng pamilya. Hindi mo natapos ang usapan mo ngayon. Alam mo na. Gusto mong malaman kung ano iyon. Sabi mo lang, makikinig ako. Hindi pa ang tamang panahon. Pinoprotektahan niya ako. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Pero hindi niya alam. Mas komplikado ang taong iyon kaysa sa akala ko. Kailangan kong makita siya muli. Tungkol sa huling usapan sa angkan. Pinagtanggol kita. Salamat. Alam ko. Nais ko lang sabihin na ang pananaw ng mga tao sa angkan ay hindi sapat para sa iyo. Yung mga kontratang ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Negosasyon. Pagpaplano ng negosyo. Parang hindi ka alam sa bagay na ito. Anong gusto mong sabihin? Naisip mo na bang makipagtulungan sa akin? Ikaw at ako. Walang pundasyon para sa pagtutulungan. Bakit? Ang iyong laro, nakita ko ang isang bahagi. Yung nakita ko, hindi na angkop para sa pagtutulungan. Anong nakita mo? Huwag sabihin. Kamakailan lang ay naging malapit ka kay Luwei. May mga bagay siyang pinapasa na nagpapabigat sa kanya. Hindi mo kailangang alalahanin ang mga bagay niya. Kapag lumapit ka sa mga taong may dalang mabibigat na pasanin, maaaring madamay ka. Noong nakaraan sinabi mo rin na ito ay payo. Natanggap ko ang payo. Shenzhen. Ang mga bagay na pinangangasiwaan mo ngayon ay sapat na. Wala ka ng oras para protektahan ang iba. Alam niya ang higit pa kaysa sa inaakala ko. Luwei. Sutang, hindi ka pa kumakain, nandyan ang pagkain sa pintuan. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kumain ka muna bago tumingin. Ang pangalan ng aking ama ay Lu Jiangwo. 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang kumpanya ay sinakmal ng iba. Nagsampa siya ng kaso pero walang tumanggap. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng aksidente. Ngunit hindi ito aksidente. May mga taong nasa likod nito. Si Chen Feng. Alam ko na ikaw ay pamangkin niya. Hindi mo na kailangang magpahayag. Gusto ko lang ipaalam sa isang tao. Alam mo na hindi mo ako malalapitan. Para gamitin kalaban kay Chen Feng. Malapit ka ba sa akin? Siyempre, palagi akong nandyan sa tabi mo. Sige, ihahatid kita pa uwi. Ihahatid kita ni Emperor. Hihintayin kita. Hihintayin kita ni Emperor. Naghihintay si Miss Lu sa labas. Sabi niya may emergency. Sabihin mo sa kanya na darating ako makalawa. Ang pangunahing testigo sa kaso ng aking ama ay aalis na ngayon. Pinipilit ako ng tao ni Chen Feng na makita siya ngayon. Pero may sumusunod sa akin. Baka hindi ako makalabas ng mag-isa. Hintayin mo matapos ko ito. Bibigyan kita ng sagot ngayon. Hintayin mo ako ng 2 oras. Si Ina, Lu ay nauna nang pumunta mag-isa. Hindi mo na kailangang pumunta kapag nandito na ako. Nagawa ko na. Pumunta siya mag-isa sa lugar na iyon. May sumusunod sa kanya. Nakausap na ang testigo. Umalis na ako. Siya na ang bahala. Walang problema ngayon.
Yung testigo kahapon, nakausap na. Anong mga kondisyon? Napag-usapan na gusto niyang panatilihin ang testimonya. CJ, susunod. Kahapon, nag-isa akong pumunta. May 3 tao na sumusunod sa akin doon. Hindi ito malaking bagay. Naayos ko na. Kaya walang problema. Walang problema. Kinausap mo akong maghintay ng 2 oras kahapon. Naghintay ako, tapos umalis na lang ako mag-isa. Alaynan. Sabi mong naayos na. Naayos na. Sabi ko na sa'yo bago ako pumunta doon. May sumusunod sa akin. Narinig ko iyon. Narinig mo ba? Sabi niya, hintayin mo matapos mo muna. Alam kong may mga bagay ka. Alam kong hindi mo sinasadya. Alam kong hindi iyon malaking bagay. Pero kahapon sa eskinita, isang tao laban sa 3, naisip ko. Walang anuman. Naiayos ko na. Sabi niya ayos lang. Titingnan ko ang mga taong sumunod sa'yo kahapon. Ano ang iniisip niya? Sabi ko kahapon walang problema. Mula sa kumpanya ng Zishi. Mula sa kumpanya ng Zishi, ano ang iniisip niya sa eskinita kahapon? Mula sa kumpanya ng Zishi. Ano iyon? 3 tao na nagmamasid sa'yo kahapon, nahanap na. Ang 3 taong ito ay si Chen Feng, na konektado sa kumpanya ng seguridad. Kumpirmado. Sinuri ko ang kaso ng ama ni Lu Wei. Noong panahong iyon, ang auditing firm ay direktang konektado kay Chen Feng. Ebidensya. Hindi pa sapat. Ang pangunahing saksi ay kakabawi lang kahapon. Nasaan ang pangalawang saksi? Wala akong nahanap tungkol dito. Suriin mo ngayon. Nasaan ang pangalawang saksi sa kaso ng iyong ama? Ano ang nahanap mo? Ang taong nagmamasid sa iyo kahapon ay konektado sa kumpanya ni Chen Feng. Ikalawang saksi. May nakikipag-ugnayan sa kanya. Ako ang ikalawang saksi, ang aking ama. Ang dating kasosyo naming si Liang Jian ay pumunta sa timog para sa isang biyahe. Tumawag siya kanina umaga at naka-off ang telepono. Kung si Liang Jian din ay umatras, wala nang ebidensya sa kasong ito. Tulungan mo akong hanapin ang lokasyon ng isang tao. Liang Jian. Huling signal ang telepono ay sa timog. Ngayon ay naka-off. Ang nangyari kahapon. Hindi kita sinisisi. Pagod lang talaga ako. Nakita na si Liang Jian. Sa isang maliit na bayan sa timog. May nanonood sa kanya. Pupunta ako para kunin siya. Sasama ako. Nandito ka. Sa pagkakataong ito, ako ang pupunta. Hintayin mo ako. 2 tao. Sa pintuan. Dapat may isa pang nasa hagdang bato. Liang Jian. Pinadala ako ni Lu Wei. Sino ka? Yung maghahatid sa'yo pa uwi. Tara na. Iwanan ang tao. Hindi pwede. Tara. Ikaw ay nag-aaral ng martial arts. Maaari na ring sabihin. Pumunta ka.
pumasok ka at umupo pag-usapan natin. Hindi ako nakapunta noong nakaraan. Ngayon ay nakapunta ako. Naghihintay ako sa ibaba. Pumunta siya. Hindi ko siya pinayagan. Siya mismo ang pumunta. Bakit hindi ako nagulat? Limang taon na niyang hinihintay ang araw na ito. 5 taon. Ginugol ko ang 30 taon para itatag ang kaharian. Ginugol niya ang 5 taon para maghintay ng katarungan. Unang hakbang. Tapos na. Susunod na hakbang. Ihatid mo ang salaysay na ito sa prosecutor. Para sa formal na kaso. Pero si Chen Feng, nakatanggap siya ng balita. Magkakaroon ng reaksyon. Gaano kabilis? Sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, huwag kang lumabas mag-isa. Kailangan mong nandyan palagi. Sabi niya. Naniniwala ako sa kanya. Boss. Sa prokuratura. Lumabas. Matandang tagapangalaga. Nawala ang pulso. Walang sinaunang gamot dito. Kumusta, pakisagawa ang mga kinakailangang proseso. 3 dekada na akong nakikipaglaban. Luwei, narinig kong nasa ospital ang matandang tagapangalaga, nasaan ka? Dumating ka na. Esan? Ayos lang ako. Matanda na lang talaga. Huwag kang magmadali. Matandang alipin. Nandito pa rin. Magpatuloy ka na sa iyong ginagawa. May nurse dito. Wala akong anuman. Doon kay Miss Lu. Nasa proseso siya. Kailangan mong bantayan siya. Hindi sasabihin ng bata na mahirap ito. Hindi sasabihin ng bata na mahirap ito. Ngunit ayon sa kanyang sinabi, hindi tumutugma ang mga detalye na ito. Kung lahat ng bagay ay titingnan lamang ang mga detalye, ano pa ang silbi natin? Kinuha ninyo ang kaso mula kay Chen Feng. Ginoong Lu, ako. Kami ay isang independenteng ahensya. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na. Bago palitan ang tao, mas mabuting linawin muna. Luwei, samahan mo muna ang matandang tagapangalaga. May kaunti akong aasikasuhin. Huwag kang maghintay sa akin. Ito na naman ang salitang iyon.
Nasa proseso ako ng pag-aayos ng isang detalye ng dokumento. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, huwag mag-alala. Ganito rin ang sinabi niya noong nakaraan. Tulungan mo akong bantayan si Luwei. CJ. Nabaliw ang abogado. Palitan ng law firm. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng tao. Nililinis na ni Chen Feng. Lunti ang law firm na tatanggap sa kasong ito ay unti-unti nang nababawasan. Bago mag-file ng kaso, ako ay malalantad sa labas. Walang proteksyon mula sa law firm. Walang buffer. Ako lang mag-isa ang nagpasok ng mga materyales. Sasamahan kita. Naharang mo ang daan ko. Shuangji. Nadiskubre mo na. Nan. Salamat. Pumasok siya. Si Luwei ang personal na nagdala ng mga materyales ngayon. Pumasok siya. Doon kay Luwei. Hindi na kailangang itago. Nandoon din yung sasakyan kahapon. Alam ko. Nagpalit ng grupo ng tao si Chen Feng kahapon. Simula ngayon, harapan na tayong makipag-ugnayan. Kailan mo ito natuklasan? Kahapon. Bakit hindi mo sinabi? Nasa ospital ka. Kumpanya ng grupo. Simula kailan may sumusunod sa iyo? Opisyal na silang sumusunod. Ngayong linggo ay medyo kalat-kalat. Mula nang lumitaw ka. Iniimbestigahan ka nila. Kasabay nito, naimbestigahan din ako. Kaya ang bagay na ito mula simula hanggang dulo. Ikaw lang ang nagdadala. Wala iyon, sanay na ako. Huwag kang lalabas ngayon. May meeting ako. Sasama ako sa'yo. Maganda ang panlasa ko. Ginoong Chen, tinawag ninyo ako. Umupo ka. Tingnan mo ito. Ang ibig sabihin ng probisyong ito ay, kung sakaling magkaroon ka ng anumang problema dito, maaaring ni Chen Feng na wakasan ang kontrata sa loob ng 72 oras, ng isang panig lang.
Gaano kalaki ang inilagak mo? 3 milyon. Maaari niya itong kunin anumang oras. Ibig mong sabihin ay, magbitiw ka na. May isang proyekto ako dito. Mas malinis pa ang kondisyon nito. Ikaw ang gumawa niyan. Paano mo nalaman ang tungkol sa kondisyong iyon? Ako'y nagdala ng hukbo ng 30 taon. Mga laro ng alyansa at paghihiwalay. Nakita ko na. Kung gagawin mo ito, diretsong sasaktan ka niya. Papasukin siya. Natatakot akong masaktan siya. Sa ngayon, hawak na natin ang karamihan sa mga ebidensya. Ngunit may ilang detalye na kailangan pang kumpirmahin. Patawag siya. Sino ang tatawagin? Shenzhen. Tungkol sa bagay ni Boss Wang. Ikaw ang gumawa. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Alam. Mali ang naging hakbang mo. Nakatanggap na ako ng mungkahi. Malapit na. Mga tao mula sa loob ng lungsod. Kayo ba ang nagbukas ng pinto? Pasensya na sa paghihintay mo. Ang kahoy na plaka na ito. Saan nanggaling? Namana mula sa mga ninuno. Isang koleksyon. Dahil dito tinawag ka namin ngayon. Tungkol ito sa hilaga. Sa lupain na iyon. Walang kailangan pag-usapan. ₱3,000. Alam ko na. Ito ay si Shegong. Aking pag-aari ito. Ikaw na naman ang aking sinasabi. Sa gusali ni Chen Feng, may isang kahoy na plaka na may disenyo. Nakilala ko ito. Mailahi ako na. Nangangalaga sa seguridad ng loob ng lungsod. Ang disenyo na iyon ay eksklusibo sa kanila. Yung sundalong na yun noon, bukas ang isang pinto na hindi dapat binuksan. May namatay. Yung taong yun ay mahalaga sa iyo. Kaya nandito ka. Hindi lang dahil sa pagbabago. May isang bagay pang hindi mo natapos. Tapos na ba ngayon? Hindi pa. Sige, tapusin mo na muna. Sabi niya, tapusin mo na muna. Hindi siya masyadong nagtatanong tungkol sa mga bagay ko. Katulad niya. Mga kaparehong tao. Naging trending kayo. Liwanag. Sina Ginoong Antike at ang misteryosang kasama. Ang ikatlong bahagi ay puro tungkol sa mga si. Nakita ka pa nila. Wala akong kinalaman dito. Tingnan mo, tingnan mo. Ikaw ba ito? Siyang ikaw, di ba? Opo. Kayo ba ay? Umalis kay Sutang. Hay, sandali lang.
Sigurado akong may tinatago sila. Gusto mo ba siya? Sino ka? Sa susunod, kumatok ka muna bago pumasok. Kaibigan ni Luwei. Hindi tumanggi. Mali, parang nabawasan ng 3% kumpara sa dati. Ito ay dahil sa panlabas na puwersa. Chen, ito ay bahagi ng sistema. Sadyang pinipigilan ako. Alam mo ba kung ano ito? Nabanggit ito ng lolo ko. Sabi niya noong araw. Nawala yung taong nag-ukit niyan. Nawala rin ang kanilang espiritu. Akala nila hindi ka nababalik. Kaya yung bagay na yun. Patuloy na naghihintay. Chen, alam mo kung paano ito masusolusyonan. Hindi ko alam. Hindi rin alam ng lolo ko. Chen, walang anuman. Shy, alagaan mo ng mabuti. Pupunta ako sa tanggapan ng taga-usig. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Kapag nairehistro na, pupunta ako doon. Tanggapan ng mga taga-usig ng bayan. Gaano ka katagal naghintay? Hindi naman matagal. Umupo ka muna. Ang pangalan ng tatay ko ay Lu Jiangwo. Karaniwan lang siya. Isang negosyante lang. Hindi siya matalino o espesyal. Pero masipag siya. Mahilig siyang kumain ng scallion pancake. Tuwing Sabado at Linggo ng umaga, pupunta siya sa tindahan sa kanto para bumili. Hindi niya alam. Ako ang gumagawa nito. Pero sa tingin ko, alam niya. Isang tao lang siyang nagsasakripisyo ng 5 taon. Hindi masama na nakatitig si Ginoo Fang. Maling ang taong iyon. Maling ang taong iyon, si Lu Wei pumasok na sa kulungan at nakaramdam ng hiya. Tanging 40% lang ang magagamit sa normal na araw. Hindi mo na kailangan gawin yan. Lu, kailangan lang namin ikaw. Yung bag sa likod mo.
Wala. Folder ng mga dokumento. Anong ginagawa nyo? Anong balak nyo? Buksan mo na, buksan mo. Walang problema, maliit lang. Ako'y nahuli dahil sa bagay na iyon. Pero nahuli ako. Hindi dapat sisihin ang bagay na iyon. Yung paraan ng pag-atake mo kanina. Iba sa dati. Nasaktan ka ba? Wala. Huwag mo akong lokohin. May kaunti. Hindi mahalaga. Esan. Salamat sa pagdating mo. Nahuli ako. Bawas ng kalahating porsyento mula kahapon. Hindi mahanap ang pinagmulan. Ang larawan ay nasa hangin. Nandito lahat. Nagsisiksikan na. Ngayon, 6% na lang ang akin. Sapat na. Anong nangyari sa'yo? Lumang silid ng mga dokumento. Mula noon, mas mabagal na ang mga galaw kumpara dati. Walang anuman, nasaktan ka ba? Ayos lang. Hindi na siya nagtanong. Tulad ko. Nakapigil ang lakas. Gaano pa? Magpapatuloy pa ba ang pagbawas? 6% lang ang kailangan para makabawi sa galit na iyon. Kung patuloy mong pipigilan, sa huli hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Dapat mabilis. Dapat mabilis. May bakanting bahagi sa timeline sa pahina 17. Sa nakaraang material ay meron. Masasala na lang, ayusin na lang natin. Folder. Tapos na, bukas na lang. Kanina ko pa ito isinusumite. Natulog na siya. Ako ay nakipagdigma ng 30 taon. Naging bantay sa lungsod, sa pader. Naging bantay sa buong linya ng depensa, nakapagbantay na ako. Hindi ko kailanman sinamahan ang isang tao. Hindi ka umalis, hindi ka umalis, hindi ka umalis. Wala. Sinamahan mo ako ng isang gabi.
Salamat sa pagligo ng iyong mukha. Salamat sa paghilamos. Tapos kumain. Pagkatapos ay magbigay ng mga materyales. Nakatayo siya sa tabi ko buong gabi. Hindi ko naman siya pinilit na magbantay. Pero nagbantay siya. Hindi ko alam kung paano ito iisipin. Mas mabuti na ngayon. Magandang araw. Nahanap mo siya. Sabi ng lolo ko. Yung babae ang pinakamatindi niyang nakilala. Hindi siya marunong mag-martial arts. Hindi siya matalino. Pero kahit kanino, hindi siya kumikiling. Sabi niya, maraming tao sa tabi ni Candy. Siya lamang ang nagpasya na manatili sa kanyang tabi. Dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng mensahe na ipapasa mula sa lolo hanggang sa apo. Nakarating na. Nakarating na at naghintay ako ng 70 taon. Ang ama ko ay naghintay ng 40 taon. Ang lolo ko ay naghintay ng 30 taon. Naghintay ako. Huwag mo siyang pauntayin ngayon. Patayin ang apoy, ayusin. Pamatay sunog. Gusto ko ng isang baso ng mainit na puting tsaa. Mas mainit pa sana. Pakihintay na lang, ipasa mo sa loob sa nakaupo, salamat. Gino Chen. Nandoon siya sa labas, palagi siyang nag-aatubili. Opisyal nang iniimbestigahan ng piskalya ang kaso ni Luwei. Hindi na ito mapipigilan. Naiintindihan ko. Kaya huwag mo nang asikasuhin si Luwei. Hayaan mo siyang tapusin ang kanyang linya. Sa huli, ang kaso ay imbestigahan ng pamilya Chen. At ang pamilya Chen ay aabot sa kanya. Sa oras na iyon, siya mismo ang hahanapin ako. Handa na. Hoy, nasaan ka na? Ano ang pakiramdam ng iyong panloob na lakas? Anong nangyari, kakakita ko lang. Yung maikling talim ay pwedeng i-activate. Kapag na-activate, lalawak ang saklaw ng pagpigil. Lalakas ang puwersa. May gumawa ngayon. Nabawasan ng 3%. Naintindihan ko na. Sapat na rin. Hindi maganda ang itsura niya ngayon. Maghintay ka muna sa labas. Hindi maganda ang itsura mo ngayon. Yung bagay na yon ang nagpapabigat sa'yo. Alam ko na palagi. Lumang tanggapan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagbago na ang paraan mo ng pagkilos. Ito ba ay mula kay Chen Feng? Yitsa, hindi ito tungkol sa iyo. Ako ang nagbuwag ng kanyang laro. Dahil doon, siya ang umatake sa akin. Kaya't bilisan na natin ang pagtatapos. Ayan. Tatlo. Kumusta ang matandang tagapag-alaga ngayon? Medyo gumanda na. Sabi niya lalabas na ng ospital. Paglabas niya, hindi mo na kailangang magdalawang isip. Magpupunta ka pa sa 2 lugar. Ayan.
Ilang taon na ang punong ito. Hindi ko alam, mas matanda ito kaysa sa akin. Ginagawa mo na naman akong hari. Nasaan na ang aking ugali? Wala akong pakialam. Nakalutas na ang iyong kaso. Ano ang balak mong gawin? Sinasabi ko, tungkol sa pagpunta mo dito pagkatapos mong matapos. Hindi pa rin niya naisip kung saan. Kaya unahin mo munang tapusin ang nasa harap mo. Palagi niyang sinasabi na tapusin muna. Pagkatapos mong matapos. Nakatakas siya sa bakod. Sa susunod, isasara ko na ang pinto ng bakuran. Makakatakas pa rin siya, ha? Matulog ka ng maaga. Tungkol sa panloob na lakas. Walang problema. Mag-ingat sa daan. May oras pa. Pagkatapos ng kaso niya. Sasabihin ko pa. Ah, hindi maganda. 2% na lang ang lakas ng loob. Lumalala ang pag-ipon ng presyon. Folder ng mga dokumento. Folder ng mga dokumento. Louie. Dumating na. May nasugatan dito. Bitawan mo na. Kukunin ko. Folder. Naghihintay na. Maayos ang operasyon. Stable na ang tao sa observation room. Maghihintay pa tayo ng 2 oras. Pagkatapos ay ililipat na sa regular na ward. Muli, sa wakas ay nagising ka na. Huwag kang umiyak. Bibili ako ng almusal. Nadala mo ba ang mga gamit? Nadala ko. Hawak ni Ginoong Fang. Walang nasira. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Alam kong dumating ka na. Mabuti na at dumating ka. Ang patay sunog na pagkain. Kumusta na? Matatag na. Alam mo ba kung paano namatay ang tatay mo? Naku. Noong araw, siya rin ay nakatayo sa labas ng kwarto ng isang tao. Ang ekspresyong ito. Pagkatapos nawala ang taong iyon. Nawala rin siya. Sinasabi ko lang sa'yo, ang ekspresyon mo ngayon. Nakita ko na. Langit na apoy.
Siya ay nandito. Salamat sa pag-aalaga. Walang anuman. Hindi nararapat. Pero salamat pa rin. Ay naku, tingnan mo, tingnan mo. Lumabas na siya. Chen. Nag-aaral ako ng sinaunang panahon, ng mga medikal na kaso sa loob ng 20 taon. Kasabay nito, sinuri ko rin ang maraming tala tungkol sa mga sinaunang kagamitan. Ang sinasabi mong ito, na Ling Zhaoqi, na may istruktura ng pangpres na bahagi. Nakita ko na ang katulad na paglalarawan. Nasaan ito? Isang pribadong aklatan. Ang may-ari ay isang matandang kolektor. May ilang kopya siya ng mga bihirang libro. Nakasulat dito ang tungkol sa mga sinaunang talaan ng mga lihim na kasangkapan. Hindi ito kumpleto pero maaaring may mga pahiwatig. Alam ko ang lugar na iyon. Alam ko ang lugar na iyon. Nabanggit ito ng aking lolo. Sabi niya may isang lugar na may tinatago na mga bagay na itinago ng mga taong nakatakas noon. Kailan kaya, kung makikita ang may-ari ng gusali, ako ang bahala. Alam niya. Alam na niya palagi. Hindi ko siya maikubli. Protektahan ang kaibigan. Nakita ko na ang disenyo na ito. Sumunod ka sa akin. May utos at kagamitan. Ang pangunahing instrumento ay nasa labas. May dalawang paraan upang masira ito. Una, paghiwalayin ang instrumento. Ang pangunahing ay muling babalik. Hindi ito magiging maluwag. Hawakan ang instrumento upang malutas ang pangunahing. Ang humahawak sa instrumento ay aktibong maglulusat. Hindi kusang maglulusat si Chen Feng. Paghiwalayin ang aparato. Pahintulot sa pagtatalaga. Pipirmahan ko para sa iyo. Legal ito. Pahintulot ng pamilya. Maaaring pumirma ang kinatawan. Kailangan ng pasalitang kumpirmasyon mula sa partido. Kumpirmado na pumirma siya. Unang beses kong nakita siya. Hindi siya makasulat ng pirma. Ngayon, siya na ang pumirma para sa akin. Salamat sa iyo. Maliit na bagay. Hindi maliit na bagay. Para sa akin, hindi maliit na bagay. Alam ko. Hindi ka pumirma noong una mong sulat. Ngayon pumirma ka na. Naalala niya. Nasa kay Chen Feng ang utos. Hawak niya ang tanso. Ang bagay ay ang maikling kutsilyo. Sa kanyang silid-aralan. Kailangang paghiwalayin. Kailangan na hindi na iyon nasa kamay niya. Hindi siya basta-basta bibitaw. Kaya dapat maghanap ng pagkakataon. Ipatuloy ang investigasyon. Maubos din ang oras ni Chen Feng. Kapag nagulo na, hindi na siya makakapagtuon. Sa oras na iyon sa tanso. Na iyon. Noong panahong iyon, may isa pang bagay. Ang iyong ama. Sinuri ko ang mga record noon. Bago pumanaw ang iyong ama, patuloy niyang iniimbestigahan. Ang pinagmulan ng ilang ari-arian ng pamilya Chen. At ang kaso ng ama ni Luwei. Nasa parehong linya tayo. Totoo ngang noong araw ang iyong ama. Nung may malubhang sakit ang isang tao. Nagkaroon ng aksidente. Yung tao ay matagal ng kaibigan niya. Namatay ang kaibigan. Hindi rin siya nakayanan. Alam ko ang tungkol dito. Hindi ko lang naglakas loob na sabihin. Ama, hindi ko gagawin. Maaari kitang tulungan. Babantayan ko ang mga galaw doon. Kapag may pagbabago, agad kitang aabisuhan. CJ. Malapit na. Masaya ka ba? Hindi ko alam. 5 taon na ang hinihintay. Ngayon na dumating, hindi ko alam. Tatay, malapit na. Natanong siya. Tinanong niya ako kung kumain na ako. Lumabas ka. Dito na tayo.
Yung tungkol sa kaso noon. May mga mahahalagang dokumento. Makakatulong para mapabilis ang pagresolba. Pwede kang pumunta mag-isa kay Chen Feng. Isa sa isip ko muna. Hindi ka talaga pupunta, di ba? Hindi ako pupunta. Pero ginawa niya iyon. Ipinapakita na siya ay nalilito. Isang porsyento. Kaya pang tumayo. Pakawalan. Dali. Nanginginig ang kamay mo. Wala. Nakita ko na. Ilan na lang ang natira sa iyong inner strength. Sapat na. Gaano karami ang sapat? Pwede mo bang sabihin sa akin? Isang bahagi. Isang bahagi. Nakita na. Iba na ang kulay ng mukha mo. Bumalik na ang lakas. Salamat sa paghihintay. Shuang. Ngunit ang nakita ko ay siya na. Umupo ka. Magdiwang tayo ngayon. Hindi na si Shuangji. Ikaw na. Buksan natin ang champagne para magdiwang. Masyadong maaga pa. Hindi pa tapos ang kaso. Isang higop lang. Hindi naman sobra ang isang higop. Inom ka ng isang lagok. Kaya mo yan. Hindi ito gatas ng kabayo. Ano? Inom ka na. Sige na. Kaunti lang. Naging matigas. Akala ko. Mawawalan ako ng kontrol sa emosyon. Pero hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Umupo ka muna. Pupunta ako para magdala ng tubig. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Kaya't wala munang gagawin. Pwede ka ring umupo. Ang sayo. Tapos na ba? May isang salita pa. Hindi pa nasabi. Hindi pa panahon. Hintayin na lang natin hanggang dumating ang tamang oras. Nandito na nga siya. Gaano ka na dito tumagal? Halos isang taon na. Sa isang taon na iyon, anong pakiramdam mo dito? Nakakatuwa. Nung nagsimula pa lang, ganito na ang pakiramdam ko. Pero pagkatapos,
Medyo naging interesante na. Sabi niya, medyo interesante. Ako rin. Ikaw naman. Ano ang plano mo sa hinaharap? Sabi mo, may isang bagay pa. Na hindi pa tapos, pagkatapos mong matapos. Ano ang balak mo? Ano ang tinitingnan mo? Nasaan ka? Ayos lang. Ano nang ikinakatakot? Walang takot. Bakit hindi mo pa nasasabi? Gusto kong humanap ng tamang pagkakataon. Sa buhay mo, maghanap ng tamang pagkakataon. Na-delay na tayo minsan. Huwag nang maantala ulit. Ngayon na ito. Gusto kita. Gusto kita. Alam ko. Alam ko palagi. Mula nang sinabi niya, na sumunod. Alam ko na. Hinintay ko lang siyang. Sabihin niya mismo. Naghintay ako. Sasama ka ba? Sasama. Kumain ka pa ng kaunti, para mapalakas ang katawan. Ayos naman ang katawan ko. Ilagay mo na. Wala. Ito na ang teritoryo ko. Nakita na niya ang lugar. Talaga bang ayaw mong umalis? Hindi babalik. Saan babalik? Narito na ako ng halos isang taon. Darating ba siya ngayon? Sa umaga. Iba sa aking inaasahan. Mas mabuti kaysa sa inaasahan. Nanonood pa rin. May ilang mali sa pagsusulat. Mali ang pagsusulat. Ako mismo ang nakaranas. Hindi ito katulad ng nakasulat dito. Kaya ikaw ang gumawa ng isang libro. Maaaring mong isaalang-alang. Sa 30 taon na walang katulad sa buong mundo. Na naipagtanggol natin. Ang naingatan. Ang nakuha. Ang nawala. Ngayon, nandito na. Pinakamagaling sa buong mundo. Mas magaling pa siya mag-isa. Lumabas ang matanda at pumasok ulit. Ganito na siya palagi. Mabait siya. Esan, mas matanda ang punong ito kaysa sa iyo. Hindi siguro. Ilang taon ka na. Hindi siya kasing isa.